Tayo magdiwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, sila San Carlos Luanga at mga kasama, mga martir ay nanindigan sa pananampalataya. Tayo ay tinatawagan, manindigan sa paggawa ng mabuti, manindigan sa pagmamahal, manindigan para kay Kristo. At tayo ay magkakamit ng gantimpala na ipinagkakaloob ng Diyos sa mga nananatiling tapat hanggang wakas. Sa mga pagkakataong tayo sumuko na, umayaw na, nagkasala tuloy, humingi tayo sa Diyos ng awa at kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong umusbong ang lalong marami pang Kristiyano mula sa dugong dumanak sa mga martir. Pagkaloob mong ang iyong pinagpupunlaang simbahan ay masaganang mapag-anihan mula sa dugong dumanak dito na galing kina San Carlos at mga kasama sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, mapuspos nawa kayo ng pagpapala at kapayapaan ng Diyos dahil sa inyong pagkakilala sa Kanya at sa ating Panginoong Hesus. Tinanggap natin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang mamuhay ng tapat sa Diyos. Ito'y dahil sa ating pagkakilala kay Hesus, na siya ring tumawag sa atin upang bahaginan ng kanyang karangalan at kapangyarihan. Sa pamamagitan nito, nangako siya ng mga bagay na mahalaga upang makaiwas kayo sa mapanirang simbuyo ng kahalayang umiiral sa mundong ito at makahati sa kanyang kalikasan bilang Diyos. Dahil dito, sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihang asal, sa kabutihang asal, ang kaalaman, sa kaalaman, ang pagsupil sa sarili, sa pagsupil sa sarili, ang katatagan, sa katatagan, ang kabanalan, sa kabanalan, ang pagmamalasakit sa kapatid, at pagmamalasakit, ang pag-ibig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog ka't tahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sino mang taong ako'y kikilanlin. Sa pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan, aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko.
Alleluia, 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 Alleluia. Si Jesucristo ay tapat, saksi at buhay ng lahat. Tayo'y Kanyang iniligtas. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagsimulang magsalita si Jesus sa mga punong saserdote at mga eskriba at matatanda ng bayan sa pamagitan ng mga talinhaga. Sinabi niya, may isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid at binakuran niya ito. Humukay siya ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos iniwan niya ang ubasan sa mga kasama at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta niya ang isa niyang utusan upang kunin sa mga kasama ang kanyang kaparte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang utusan, binugbog at pinauwing walang dala. Ang may-ari ay nagpapunta ulit ng ibang utusan, ngunit kanilang pinukpok ito sa ulo at dinusta. Nag-utos na naman siya ng isa pa, ngunit pinatay nila ang utusang iyon. Gayun din ang ginawa nila sa marami pang iba. May binugbog at may pinatay. Isa na lamang ang natitira na maaaring papuntahin sa kanila ang kanyang minamahal na anak. Ito ang kahuli-hulihang pinapunta niya. Igagalang nila ang aking anak, wika niya. Ngunit ang mga kasamay nag-uusap-usap, ito ang tagapagmana, halika kayo, patayin natin. At nang mapasa atin ang kanyang mamanahin, kanilang sinunggaban siya, pinatay, at itinapon sa labas ng ubasan. Ano ngayon ang gagawin ng may-ari ng ubasan? Paroroon siya at papatayin ang mga kasamang iyon at ang ubasay ibibigay sa iba. Hindi pa ba ninyo nababasa ang nasasaad sa kasulatan? Ang batong tinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Tinangka ng mga pinuno ng mga Hudyo na dakpin si Jesus sapagkat nahalata nilang sila ang pinatatamaan sa talinhagang iyon. Ngunit takot naman sila sa mga tao, kaya hindi nila siya inano at sila'y umalis. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Lunes sa ikasyam na linggo ng karaniwang panahon at ngayon pong ikatlo ng Hunyo ay paggunita kay St. Charles Luanga at mga kasamahan, mga martir. Sila po ay taga-Uganda. At si St. Charles po, si San Carlos Luanga, nandoon yung pagtatanggol sa pananampalataya, paninindigan para kay Kristo, na kahit nandoon yung panganib, mababakas po yung kapayapaan. Kahit ang sabi, sinunog siya, pero nandoon nababakas yung kapayapaan. At ang huling salita na lumabas sa kanyang bibig ay ang salitang kotanda. Ibig sabihin ng kotanda ay, oh my God. Kumbaga nakafocus si San Carlos Luanga sa Diyos at sa Diyos lamang. Kapanalig, kaya mo bang gawin yung ginawa ni San Carlos Luanga? Yung bang focus on Jesus only? Kasi kapag katulad ng nangyari dito, ang problema, yung mga kasama, binigay sa kanila lahat,
Pero ang nakikita nila lagi, ang dami-dami, ano? Hindi naman sila yung naglagay nung pader, hindi sila yung naglagay ng bantayan, hindi sila yung nagtayo sa mga bahay. Titira na lang sila doon, magtatrabaho, pati yung mga buto hindi naman sa kanila. Andun lang talaga sila, they will work. Pero lahat ng kailangan nila ay ibinibigay sa kanila. Pero sa bandang huli, para bagang kulang pa yung ibinigay, kasi nung anihan na, ang nakita nila ay hindi dapat tumanggap yung may-ari. Dapat amin lahat ito. Kami ang nagtrabaho. Kumbaga, ang nakikita nila ay yung bang masamang nangyari sa kanila. Ano ba yung masama? Utusan, mainit, nahirapan kami, ikaw hindi ka naman nabilad sa araw, hindi ka naman nagtrabaho, hindi ka naman pinawisan, bakit ka manghihingi ngayon ng parte dito sa ani namin? Kumbaga, they saw the bad. Pero hindi nila nakita yung the good na ginawa sa kanila ng may-ari ng ubasan. Mga panalig, walang perfect na buhay, walang perfect na relationship, pero sa 10% na problema na meron, lagi merong 90% na pagpapala. Alam mo yung kapanalig. At tingnan mong mabuti. May problema ka ngayon, ang laki, ang bigat, ang hirap, 10% lang yan. Kasi tingnan mo, humihinga ka, kumakain ka, nakapakikinig ka ng radyo, nakapagsisimba ka. Yung iba bingi, yung iba bedridden talaga, yung iba nasa ICU, maraming mas malala. Pero ikaw may biyaya ka. Huwag mong tingnan yung masama. Lahat naman tayo may masama, may hindi maganda na karanasan at pangyayari. Pero look at the good. At makikita mo, may masama, may problema, pero konting-konti lang. Mas marami pa rin ang pagpapala. Mas malaki pa rin ang biyaya. Focus on the good. Focus on God. Si San Carlos Luanga nga, di ba? Pinapahirapan. Ang grabe, ang sakit ng nangyayari sa kanya. Sinusunog. Pero bakas ang kapayapaan sa kanyang mukha. At ang nasabi pa niya, oh my God. Yun lagi ang lumalabas sa kanyang bibig. Diyos ko, Diyos ko, Diyos ko. Because si San Carlos, ang nakikita niya, ang tinitignan niya ay yung mabuti na ginagawa pa rin ng Diyos. Pangalawa po, huwag mong tingnan yung problema. Ang tingnan mo yung purpose. Para saan yung problema? Kasi dito po, yun nga, nangihingi. Nakikita may problema, may hirap. Kaya nagpapadala ng mga kasama, binubugbog lang nila. Kumbaga, masama ang ginagawa po nila. Masama. Kahit nung pinadala na yung anak, pinatay. Kasi ang nasa isip nila, kailangan mapunta sa atin yung mana ng anak ng may-ari ng ubasan. Masama ang kanilang nasa isip. Ano yung problema mo ngayon? Ano yung hirap mo ngayon? Ano yung pagsubok na pinagdaraanan mo ngayon? Don't look at the problem, but look at the purpose. Kapanalig, alam ko mahirap to. Kasi umiiyak ka. Nasa ospital ka. Ang hirap nito. Kasi ikaw nahihirapan ka, broken-hearted ka, nalugi, nasunugan, nabaha. Ang hirap nito. Pero sa kabila ng problema na dinaranas mo ngayon, tingnan mo, ano yung purpose? Para saan? Lord, bakit? Anong gagawin mo? Kumbaga, ang tinitingnan mo pa rin yung the good. Anong gagawin mo, Lord, sa problema kong ito? At makikita mo, may purpose pala. Katulad nung dati, di ba? Bumaba grade, bumagsak sa exam. May purpose.
Just for you to be awakened, para magising ka ni Lord. Uy, gising ka. Mag-aral ka. May maganda akong plano sa'yo. At yun yung naging dahilan, di ba, kung bakit natauhan tayo. Sana hindi na masaktan, pero may mga pagkakataon, kailangan madapa para matutong bumangon. Kailangan bumagsak para matuto tayong magbisikleta. Kailangan ma-broken-hearted para mapahalagahan natin ang mga tao na dumadating sa ating buhay. Minsan, hindi mangyayari lahat ng gusto mo. Pero itong sigurado, lahat ng kailangan mo, mangyayari at ipagkakaloob sa iyo ng Diyos. And then sa bandang huli, makikita mo na lang, yung pala yung purpose ni Lord. Kaya pala, ganun. Kasi kapag pinilit po natin yung gusto natin, ito yung gusto ko, gusto ko yung mana nitong anak na ipadadala sa atin, patayin na lang natin. Ano yun, napapasama. Huwag mo lang, oo, yung gusto mo, ialay mo sa Diyos. Pero tanggapin mo na may mga pagkakataon, hindi lahat ng gusto mo ibibigay ng Diyos. And it's okay. Kasi ang ibibigay ng Diyos, hindi yung gusto mo, bagkus yung kinakailangan mo. And then makikita mo, God's plans are better than our plans. Pero katulad ng pinagawa ng Diyos kay San Carlos Loanga, patuloy kang sumunod sa Diyos, ha? Patuloy kang magdasal pa rin. Patuloy kang magtiwala pa rin sa Panginoon. Patuloy ka pa rin lumapit sa Diyos. And then, in God's perfect timing, bubuti ang lahat. In God's terms, not our terms. Kasi mas mabuti pa rin yung gusto ni Lord kesa dun sa gusto mo. Kaya magtitiwala. Pero dun sa pagtitiwala, nandoon yung pagsunod. Nandoon yung pagpapaubaya. At makikita mo kung paanong nakita natin dati, makikita natin ulit. Totoo, hindi pinababayaan ng Diyos ang mga nananatiling tapat sa Kanya hanggang huli. Gawin mo lamang ang kalooban ng Diyos at ipakikita sa iyo ng Panginoon that the best is yet to come. Tingnan mo, hindi yung problema, bagkus yung purpose. Tingnan mo, hindi yung masama, bagkus ang Diyos na napakabuti, na may maganda na ginagawa sa iyo. Amen. May pagninilay sa hamon ng Panginoon sa Ebanghelyo tungkol sa tungkuling mamunga. Ilagay natin sa harap ng Diyos Ama ang ating mga kahilingan. Panginoon, Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod sa iyo. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod sa iyo. Ang mga namumuno ng simbahan naway makatanggap ng liwanag, kalakasan at pag-alalay sa tungkuling paggabay sa mga sumasampalataya sa panahon ng kagipitan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod sa iyo. Ang ating mga pamilya naway bigyang pansin ang diwa ng panalangin upang mapuno ang ating mga isip ng kapayapaan at kasiyahan na nagmumula sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod sa iyo. Tayo naway mamunga ng pag-ibig, pagpapatawad, katarungan at kapayapaan sa ating buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod sa iyo. Ang mga matatanda, mga nalulumbay at mga may sakit, naway huwag mawalan ng pag-asa
sa gitna ng kanilang dinaranas na pagsubok at kahirapan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod sa iyo. Yaong mga namatay, naway makatagpo ng lugar sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod sa iyo. Ama, ang iyong anak ay ang batong tinanggihan. Tinatanggap namin siya ng buong puso at may pananalig naming itinataas sa iyo ang aming mga kahilingan. Niling namin ito sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Sa iyo na magbigay ng ayon sa nararapat. Sa iyo na makibag ang di inaalintana. Manalangin mga kapatid, upang itong ating pag-aalay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kaming naghahain ng mga alay ay nagsusumamo na maganap nawa namin ang paglilingkod na ito, katulad ng mga martir na ginawaran mo ng kakayanan na mamatay kaysa ikaw ay talikuran. Kami naway makapaghandog ng may kaloobang nakatalaga sa iyo sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Manaming mga pangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan, sina San Carlos at mga kasama ay parangalan. Sila'y kapanalig namin na may paninindigan, na ikaw ay pahayag kahit sila'y mamatay. Sapagkat minarapat mong kanilang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaysa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyong walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob nito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisan kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati iyon. Niabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitahin, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang galis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ligapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at Onesto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kanyang kabik ng puso, San Jose, kaysa ng mga apostol, San Carlos, Luanga, mga kasamahan, mga martir, mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, O Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin ng Panginoong Jesus, tumawag tayo sa ating Ama na nasa langit.
hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat sa iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang niwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan ng kapayapaan. Kapayapaan po sa inyo lahat. Kapayapaan po sa inyo, mga kapanalig. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga ginigiliw, naririto si Kristo, ang kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Sa Kanya tayo ay nagtitiwala. Halina, tanggapin si Jesus sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa kamalmahalang puso ni Jesus. O kamalmahalang puso ni Jesus, na tahanan ng buong pagkadiyos ng Santissima Trinidad, sa iyong kasaganaan kami lahat ay nakibahagi sapagkat ikaw ang bukal ng buhay, kagalingan at kabanalan. Ipagkaloob mo na ang aking puso'y matulad sa iyong puso na maamo at mababang loob. Ikaw ang aming takbuhan at lakas, ikaw ang aming awa at pag-ibig. Dinggin mo, o mahal na puso, ang aming mga panalangin sa mga araw na ito at huwag mong itulot na kami mawalay sa iyong pag-ibig. Bendisyonan mo ang aming mga panukala at maging gabay ka namin sa aming mga gawain sa araw-araw. Siya nawa. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong napagsaluhan na namin ang banal na pakikinabang sa paggunita sa mga martir na hindi naigupo ng kamatayan, kami nagsusumamo na ang nagdulot sa kanila ng paninindigang magtiis ay magbigay dinawa sa amin ng pananampalataya at pag-ibig sa gitna ng mga dapat pagtiisan dito sa daigdig. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo, ingatan kayo, pagalingin kayo ang inyong pamilya at mahal sa buhay ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Naihain ang banal na misa, humayo kayo sa kapayapaan, nagtitiwala sa Diyos lamang. Salamat sa Diyos.
Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Heso Kristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo manikluhod at sumamba sa Panginoong Heso Kristo sa kabanal-banalan na sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalong higit ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman. Ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan at ang lahat ng tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din panalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba. Ang mga nawawalan na ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo may pagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Jesucristo, ang kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Panalangin ang pagbabasbas, makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw, ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, pinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman, ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob, upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kami. Dalawin ang tahanang ito. Alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumami nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Gawa na nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen.
panem de cielo presis eis. Omne delectamentum vince aventem. Oremus. Deus qui nobis ob sacramento mirabili, passionis tui memoriam reliquisti, tribueque sumus, ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tui fructum in nobis iutas ensiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin San Jose, kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo.